Kung may matalino kang presidente, hindi ka mawawalan ng pamantayan. Pero kung may tanga kang presidente, tulad ng huli, mawawala ang pamantayan mo. Kung mawawala sa atin ang pandaigdigang pamantayan ng dolyar, para na rin tayong natalo sa isang malaking digmaang pandaigdig. Hindi na tayo magiging parehong bansa. Mga kababayan, maghanda na kayo kung mawawala ang pamantayan ng dolyar ng Estados Unidos, na tulad ng pagkatalo sa digmaan. Dumaranas ng pinakamasamang taon ang dolyar mula 1,973 at may nangyayaring bago sa mga Estados Unidos Treasury. Batay sa graph, makikitang mabilis na binabawasan ng China ang hawak nilang Estados Unidos Treasury, tulad ng ipinapakita ng kulay rosas na linya. Mahigit 300 bilyon na halaga ng Treasury bonds ang naibenta na ng China sa nakalipas na 5 taon. Isang bagay na kakaiba sa isang malaking trading partner na may malinaw na estratehikong layunin. Habang pinapanood ng mundo ang patuloy na paghina ng dominasyon ng dolyar, sinabi ng artikulo mula sa The Guardian ang pinakaangkop. Nawawala na ang tiwala sa Estados Unidos. Ang tanong ay hindi kung mawawala ang pagiging dominante ng dolyar, kundi kailan ito mangyayari. Ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, ang blokeng pang-ekonomiya ng Brazil, Russia, India, China at Timog Africa na ngayon ay may mga bansang kaalyado ay nasa sentro ng kilusan ng de-dollarization. Bumuo sila ng isang alyansang pang-ekonomiya na mas malaki sa gipito sa populasyon at paglago ng gross domestic product. Ang emerging Asia ay siyang magtutulak ng 60% sa ekonomiya sa hinaharap, na pinamumunuan ng China at India na nakakakalahati ng paglago nito. Kasama ang Indonesia, Thailand at Vietnam na pawang mga kaalyadong miyembro ng organisasyon ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Malinaw na ang kinabukasan ng mundo ay magmumula sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, hindi sa nanghihinang gipito. Ngunit dito, mas nagiging kawili-wili ang mga bagay. Kahit matindi ang banta ni Trump sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, malinaw na hindi na natatakot ang mundo sa gobyerno ng Estados Unidos. Tinakot ni Trump ang China at India na magpapataw siya ng 100% taripa kung ipagpapatuloy nila ang pagbili ng langis mula sa Russia. Sinuway ng India at China ang banta ni Trump at patuloy na bibili ng murang langis mula sa Russia. Ayon kay Trump, kung matalino ang Pangulo, hindi mawawala sa Estados Unidos ang dolyar bilang pandaigdigang reserbang pera dahil hindi papayag ang mga lider na ang polisiya ng Amerika ang magdikta sa kanilang desisyon ukol sa mahalagang supply ng enerhiya. Ngunit sa isang baligtad na pangyayari, si Trump mismo ang nagpapabilis ng de-dollarization, sinisira ang mismong kapangyarihan at prestihiyo na sinasabi niyang gusto niyang protektahan. Pero ang mas nakakalito pa rito ay hindi lubos na aksidente ang paghina ng dolyar ng Estados Unidos. Sa katunayan, mukhang bahagi ito ng isang sinadyang estratehiya ng White House. Ang mas mahinang dolyar ay maaaring gawing mas kompetitibo ang mga Estados Unidos exports alinsunod sa layunin ni Trump na pasiglahin ang Estados Unidos manufacturing. Ngunit gaya ng marami sa mga patakarang kanyang administrasyon, ang paraan ay may mga kontradiksyon. Kulang ng pangmatagalang estratehiya at balangkas sa kalakalan si Trump. Ang pagsuporta sa industriyang Amerikano sa pamamagitan ng pagpapababa ng halaga ng pera ay nangangailangan ng matatag at tuloy-tuloy na kalakalan. Ang paulit-ulit na banta ni Trump ng taripa ay nagpabagal sa pandaigdigang kalakalan, naglayo sa mga kaalyado at nagpadala ng malinaw na mensahe sa mundo. Hindi na maaasahan ng Estados Unidos bilang matatag na katuwang sa ekonomiya. Ang administrasyon ay nagsusugal ng malaki, isang sugal na halos tiyak na babalik sa kanila at magpapabilis sa paglipat patungo sa isang mundong hindi na nakadepende sa dolyar. Yan ang ating tatalakayin sa video ngayon. Abangan nyo! Ang malaking sugal na ito ay naglalagay sa panganib hindi lang sa ekonomiya ng Estados Unidos, kundi pati na rin sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Talakayin na natin ito. Ngunit ngayon, balikan natin ang kwento ng Estados Unidos dollar at kung bakit sa mahabang panahon, lubos na pribilehiyo ng dolyar ang tinamasa ng gobyerno ng Estados Unidos dahil ang dolyar ang reserbang pera ng mundo. Karamihan sa mga bansa ay napipilitang makipagkalakalan gamit ang dolyar, kahit na hindi direktang kasali ang Estados Unidos sa kanilang mga transaksyon. Halimbawa, kung ang isang kumpanyang Aleman ay nakikipagnegosyo sa isang tagagawa mula sa China, madalas ay sa Estados Unidos, dollars pa rin isinasagawa ang kalakalan, kahit walang kasaling kumpanyang Amerikano. Ang pandaigdigang pangangailangan para sa dolyar ay lumilikha ng patuloy at malaking demand na nagpapalakas sa halaga nito. Yan ang dahilan kung bakit kayang gumawa ng Estados Unidos ng mga bagay na makasisira sa maraming ibang ekonomiya. Kabilang dito ang malalaking budget deficit at pambansang utang na mahigit dolyar, 37 trilyon, nang hindi nagdudulot ng isang ganap na krisis sa pera. Dahil kailangan ng lahat ng dolyar sa kalakalan na ililipat ng Estados Unidos ang implasyon sa ibang bansa. Kasabay nito, pumapasok ang yaman ng mundo sa mga asset ng Estados Unidos tulad ng stock market, kaya lalo pang lumalakas ang dolyar.
Ang dominasyon ng dolyar ang nagbibigay sa Estados Unidos ng kakayahang mamuhay ng higit sa kanilang kapasidad. Ito ay isang pribilehiyo na wala sa ibang bansa sa mundo at madalas nila itong inaabuso. Ngunit ang sistemang ito na umiiral mula pa pagkatapos ng World War II ay mabilis nang bumabagsak. Sinadyang ipinatupad ni Trump ang patakaran ng pagpapababa ng halaga ng dolyar upang maglaro sa sistemang ito. Sa kabila ng kanyang mga pampublikong talumpati na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng dominasyon ng dolyar. Ang administrasyon niya ay aktibong sumusulong sa isang estratehiyang layuning pahinain ng dolyar upang gawing mas kompetitibo ang paggawa sa Amerika. Mababang halaga ng dolyar nagpapamura ng mga produktong Estados Unidos para sa mga dayuhan, nagpapalakas ng export at tumutulong sa paglago ng lokal na manufacturer. Dahil dito, tumataas ang presyo ng imported na produkto para sa Amerikanong mamimili, nabawasan ang kompetisyon ng dayuhang produkto, at nakikinabang ang mga producer ng Estados Unidos sa kanilang merkado. Maaaring makamit ng Estados Unidos ang pagbaba ng halaga ng pera sa pamamagitan ng pagpapababa ng interest rates, pag-imprenta ng pera, pagkakaroon ng malalaking deficit, o pagpapahiwatig ng suporta para sa mas mahinang dolyar na nagpapababa ng demand para sa kanilang pera. Ang direksyong ito ng polisiya ay binuo ni kalihim ng komersyo Howard Lutnick at kalihim ng pananalapi Scotty Bessent. Inaprubahan ni Trump ang mga hakbang na ito dahil ipinresenta ito ng kanyang gabinete bilang panalo para sa paggawa sa Amerika na kanyang kinahiligan. Gayunpaman, kumakapit pa rin si Trump sa ideya ng malakas na dolyar dahil hinahangad niya ang prestihiyo at kapangyarihang dala ng pagiging pinakamataas ng pera ng Estados Unidos. Ito ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki niya ang pagprotekta sa dominasyon ng dolyar. Kahit na ang kanyang administrasyon ay may mga pulisiyang sumisira nito. Ang hindi pagkakatugma ng sinasabi at aktwal na ginagawa ng Pangulo at kanyang administrasyon ay pangunahing katangian ng kanyang pamumuno. Lehitimong tanong, naiintindihan ba talaga ni Donald Trump ang mga implikasyon at pangmatagalang epekto ng kanyang mga pulisiya? Sa maikling sabi, nais ni Donald Trump na makamit ang lahat ng kanyang mitiin. Hangad niyang palakasin ang paggawa sa Amerika at panatilihing matatag ang dolyar. Pero ang pinakamapaminsalang bahagi nito ay pareho sa mga layuning ito ay nangangailangan ng magkakaugnay na mga pangalawang hakbang sa pulisya para magtagumpay, na wala naman siyang ginagawa. Hindi sapat ang simpleng pagbaba ng halaga ng dolyar para maibalik ang manufacturing sa Estados Unidos. Isa lang ito sa mga pulisiyang kailangang ipatupad, kasabay ng iba pang mga sumusuportang hakbang. Suriin ng China para maunawaan ang tunay nitong pagpapatakbo. Ito ang pinakamalaking industrial na bansa sa mundo. Pagsapit ng 2,000 at 30 inaasahang aabot sa 45% ang bahagi ng China sa pandaigdigang pagmamanupaktura kumpara sa 11% para sa Estados Unidos. Ang tagumpay ng China ay bunga ng mga dekada ng estratehikong pamumuhunan ng kanilang gobyerno sa mahahalagang pundasyon ng industriya. Kasama rito ang malalaking pamumuhunan sa edukasyon upang mahasa ang kakayahan ng mamamayan para sa pagpapatakbo ng mga makabagong industriya. Naglaan ang China ng yaman sa infrastruktura, nagtayo ng makabagong daungan, kalsada, telekomunikasyon at transportasyon. Pero marahil ang pinakamahalagang nagawa ng China ay ang pamumuhunan ng malaki sa kapasidad ng enerhiya, na pinalaki ng husto sa pamamagitan ng iba't ibang pinagkukunan, kabilang ang pinakamalaking pagpapalawak ng renewable energy sa buong mundo. Samantala, ang produksyon ng enerhiya ng Estados Unidos ay halos hindi na nagbago mula pa noong 2005. Sa kabila ng mga pangyayari, patuloy na ibinababa ng China ang halaga ng kanilang pera upang mas maging kompetitibo ang kanilang mga inaangkat. Isang hakbang na sinusubukang gayahin ngayon ng Estados Unidos, nakakatawa na naniniwala si Trump na maaari niyang laktawan ang mga mahahalagang hakbang para makabuo ng kompetitibong ekonomiyang pangmanupaktura at dumiretso na lang sa pagpapababa ng halaga ng pera. Ngunit habang nakatutok siya sa pagpapahina ng dolyar, unti-unti namang nasisira ang pundasyon ng matatag na industriya sa Estados Unidos. Ang mga infrastruktura ay nasisira, ang level ng edukasyon ay pinakamababa sa kasaysayan, at ang enerhiya produksyon ay nanatiling estagnado ng matagal. Dahil kulang ang mga mahahalagang bagay na ito, wala nang insentibo para sa mga manufacturer na ibalik ang kanilang produksyon sa Estados Unidos. Habang binabaan ni Trump ang halaga ng pera para gawing mas kompetitibo ang mga produktong Amerikano, wala namang lokal na produkto o pabrika na kayang makipagkompetensya sa mga produktong Chino mulat sa pool. Sa totoo lang, hindi talaga sila umiiral sa Amerika. Matagal nang nawala ang kakayahan ng Amerika sa industriya, at kahit anong pag-asa o manipulasyon sa pera ay hindi magbabago sa katotohanang iyon. At ito ay nagdadala sa atin sa isa pang pangunahing kontradiksyon sa agenda ng Pangulo. Nais ni Trump na ibalik ang pagmamanupaktura sa Estados Unidos na nangangailangan ng malaking pamumuhunan mula sa gobyerno. Gayunpaman, nanawagan din siya ng pagbabawas ng gastusin, mas maliit na gobyerno at mas mababang buwis. Nais niyang magpatayo ng hindi nagbabayad. Ang mga pulisyang ito ay natural na magkasalungat.
Hindi mabubuo muli ang isang industrial na ekonomiya kung kulang ito sa kinakailangang pampublikong pamumuhunan para ito ay gumana. Kaya ang lahat ng ito ay humahantong sa pinakamasamang senaryo para sa Estados Unidos. Sa pag-iisa ng pagpapababa ng halaga ng dolyar, nakakamit ng Estados Unidos ang pinakamasamang sitwasyon sa ekonomiya at kalakalan. Ang pagbaba ng halaga ng dolyar ay nagpapahina sa pribilehiyo nito. Ang kawalan ng produksyon sa Estados Unidos ay nagpapataas ng presyo ng mga imported na produkto para sa mga Amerikano. Dahil walang mga lokal na kapalit na produkto na agad na maaaring bilhin. Ilan lang ito sa mga dahilan kung bakit hindi angkop para sa Estados Unidos ang pagpapababa ng halaga ng dolyar. Ngunit ito ay simula pa lang ng mas malaking suliraning kinakaharap nito. Ang mga nagbabagong pulisiya ni Trump ay hindi lang walang bisa. May mas malawak pang epekto sa pandaigdigang ekonomiyang pinangungunahan ng Estados Unidos. Sa paglikha ng mas hindi tiyak na kalagayan sa kalakalan, unti-unting sinisira ni Trump ang isa sa pinakamalaking bentahe ng Estados Unidos sa ekonomiya. Ang reputasyon nito bilang pinakaligtas at pinakamatatag na destinasyon para sa dayuhang pamumuhunan. Ang reputasyong iyon ay batay sa katayuan ng dolyar bilang pandaigdigang reserbang pera na nagbigay ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan na ligtas ang kanilang pera sa Estados Unidos markets. Ngunit unti-unti nang nawawala ang kumpiyansang iyon dahil sa mga paulit-ulit na pag-atake sa Federal Reserve, magulong digmaan sa taripa, lumulobong pambansang utang at pagbabago ng mga pulisiya. Pinahina ni Trump ang pagiging predictable na nakapagpasikat sa dolyar at Estados Unidos. Nasasaksihan na natin ngayon ang mga epekto nito sa aktwal na panahon. May kakaibang nagaganap sa Wall Street. Sabay-sabay na bumabagsak ang stocks, bonds at ang dolyar. Kapag bumabagsak ang stocks, madalas lumilipat ang mga mamumuhunan sa bonds o dolyar para sa kaligtasan. Pero kapag sabay-sabay na bumabagsak ang tatlo, senyales ito ng krisis ng kumpiyansa sa buong sistemang pang-ekonomiya ng Estados Unidos. Hindi na nakikita ng mga mamumuhunan ng Amerika bilang maaasahang paglalagyan ng kanilang pera. Ngayon, tumitingin na sila sa ibang lugar. Mas maganda ang takbo ng mga internasyonal na merkado kumpara sa mga stock ng Estados Unidos at malaki ang agwat. Ang Hang Seng Index ng Hong Kong ang nangunguna sa performance sa mga stock market ngayon. Ayon sa ulat ng Bank of America, sa loob ng halos 20 taon, mas pinili ng mga fund manager ang Estados Unidos stocks kumpara sa mga international na stocks. Pero ngayong taon, nabago na ito. Base sa pinakabagong survey noong kalagitnaan ng Hunyo, 23% na lang ang nagpreferensya ng Estados Unidos stocks, isang nakakagulat na istatistika. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita na umaalis na ang kapital mula sa Estados Unidos. Ang mga pension fund, endowment at institutional investor ay mas tumitingin na ngayon sa mga dayuhang merkado para sa paglago at kita. Malinaw na may mas malawak na trend ng paglayo mula sa dolyar at ang mga maguluhang pulisya ni Trump ay nagpabilis nito. Hindi lang ang mauunlad na ekonomiya ang naglilipat ng investment sa mga merkado sa Hong Kong at Europa. Sentral na bangko sa buong mundo, bumibili ng maraming ginto, naging pangalawang pinakamalaking global reserve asset, nilampasan ng euro. Simula 2024 tumaas ng 62% ang presyo ng ginto. Naghahanap na ang mga bansa ng alternatibong landas, kung saan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ay pinalawak na ngayon sa 20 miyembro na kumakatawan sa kalahati ng populasyon ng mundo at 40% ng pandaigdigang ekonomiya, kabilang ang Vietnam at Indonesia. Samantala, biglang dumarami ang mga bansa na direktang nakikipagkalakalan gamit ang sariling pera. Kamakailan lang, nagkasundo ang mga sentral na bangko ng Ehipto at China na lumayo sa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication System pabor sa kalakalan gamit ang lokal na pera at paggamit ng cross-border interbank payment system ng China. Lahat ng mga pangyayaring ito ay mabilis na nagpapahina sa dominasyon ng dolyar, mas mabilis kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Ang nasasaksihan natin ay hindi lang pagkakamali sa pulisya, kundi isang mahalagang pagbabago. Ang sentral na papel ng dolyar sa pandaigdigang ekonomiya ay laging tungkol sa tiwala, hindi lang sa ekonomiya. Tiwala sa mga institusyon ng Estados Unidos, tiwala sa pangmatagalang katatagan, tiwala sa mahusay na pamumuno. Pero, ngunit ang tiwalang iyon ay mabilis na nawawala ng hindi inaasahan, hindi dahil sa mga panlabas na kaaway, kundi sa panloob na kaguluhan, kontradiksyon, at panandali ang pag-iisip-iisip. Matagal nang nagsisilbing haligi ng pandaigdigang sistemang pinansyal ang dolyar, ngunit may limitasyon din ito bago tuluyang bumagsak. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang direksyon, maaaring masaksihan natin hindi lang ang pagwawakas ng dominasyon ng dolyar, kundi pati na rin ng pamilyar na kaayusang pang-ekonomiya ng Amerika. At ang susunod na mangyayari ay hindi na huhubugin sa Washington, kundi sa mga kabisera ng isang bagong multipolar na mundo na ngayon pa lang ay naghahanda na para sa bagong pamumuhay. Pagkatapos ng Estados Unidos dolyar, mga kaibigan, sana ay nagustuhan ninyo ang malalim nating talakayan tungkol sa Estados Unidos dolyar ngayong araw.